Mula nang tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Naku, salamat naman kung gano'n. At kahit paano, ay nabawasan ako ng problema. Kaya lang, may isa pa pong problema, Aling Adela. Ano yon? Hanggang 3,000 lamang ang pwede naming maipasahod sa inyo. Kasi alam nyo naman ho, magsisimula pa lamang kami. At hindi naman po kalakihan ang sahod ni Greg sa construction. Para abunuhan ang ipapasahod namin sa inyo. Ay, walang problema. Kahit wag niya ninyo akong sahuran okay na yun sa akin. Libre na nga ang pagkain at tirahan ko okay na. Oo nga po, pero iba pa rin kung nasasahuran namin kayo. Ayaw naming abusuhin ang kabaitan ninyo. Ay, nasa sayo yan. Pero tulad ng sabi ko sa'yo, kung may sapat na kayong pera, saka nyo ako bigyan ng sahod. Anong sabi mo? Mukha akong pera? O hindi ba? Hoy, lalaki! Mukha man akong pera, nakikinabang ka naman! Bakit? Kung hindi ba ako mukhang pera, mapapag-aral natin sa exclusive eskwelahan ng mga anak mo? Hindi ba? Dahil kung aasa lamang kami sa inyo, walang regular na trabaho, baka hindi lamang kami mamamatay sa gutom, kundi mapapahinto pa ang pag-aaral ng mga bata! Kaya nga, huwag ka nang magtaka pa kung bakit binala kong itago sa'yo ang bidding para naman kahit papano makahawak ko ng sarili kong pera. Dahil ang pera ko, pera mo rin. Pero ang pera mo lang! Dapat lang! Dahil pamilyado ka ng tao! May mga anak ka na dapat buhayin at pagpaaralin. Kaya dapat lang na maging ibigay mo sa akin ang pera mo dahil obligasyon mo kaming buhayin ng pamilya mo. Bakit? Kailan ko ba kayo pinabayaan, ha, Lady? Kailan ba naging iso sa atin ang pagpapakain ko, pagpapaaral sa mga anak ko? Wala naman na. Dahil alam mo na alam ko ang obligasyon ko sa pamilyang ito. Ano? Sinabi ni Aling Adela yan? Na kahit hindi muna natin siya sasahur. Oo. Oh, bakit parang biglang nagbago ang expression ng mukha mo? Hindi ka ba natutuwa na solve na ang problema natin? Na may makakasama na ako sa bubuksan nating tindahan? Gusto kong matuwa. Kaya lang nagtataka ako sa mga sinabi sa'yo ni Aling Adela. Bakit? Kasi parang too good to be true, ika nga. Saan ka na ba nakikita ng isang mag-a-apply sa trabaho na baliwala sa kanya kung sasahod siya o hindi? Sadya lang sigurong mabait si Aling Adela. Kung nababaitan ka sa kanya, ako na may nahihiwagaan sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Hindi nga kaya totoo ang sinabi ni Letty na miyembro ng Budol-Budol Gang si Aling Adela? Greg, ano ka ba? Pati rin ba ikaw ay pinaghihinalaan ng ganyan si Aling Adela? Tignan mo na lamang. Ikaw nang sabi sa akin noon na kaya ganoon na lamang ang galit ni Letty sa kanya. Dahil kumain siya pero ayaw magbayad. Paano nga siya makakabayad? Wala nga siyang pera. Oo, mismo. Pera nga ang problema niya, hindi ba? Bakit ngayon sinasabi sa'yo na kahit hindi siya sasahuran? Kasi nga,
Nakikitiran na nga siya sa atin at pinapakain pa. Kaya ang serbisyo na lamang daw ang ibabayad niya sa atin. At isa pa, hindi naman niya talaga inaayawan ang sahod, na kundi pansamantala lamang daw. Sigurado kang ganun ang naintindihan mo? Na pag nakalwag-lawag na tayo saka natin ibibigay ang sahod niya? Oo, kasi nandito lang naman daw siya, libre sa pagkain at tirahan. Kaya sa ngayon, wala naman daw siyang pagkakagastusan. Kaya okay lang daw sa kanya na huwag mo na siyang sahuran. Ang importante ay may tirahan at makakainan siya ng 3 beses sa isang araw. Anong sinabi mo? Gusto mo na maghiwalay na tayo? Oo! Ganyan din lang ang gusto mo na suruhin ang pera mo. Mamuhay kang mag-isa. Makikipaghiwalay na ako sa'yo, pero ang responsibilidad mo sa mga anak mo, ibigay mo pa rin sa amin. Ano ho? Hindi na naman po tayo matutuloy. Niyayaya ka ng anak mo na magpunta ng Boracay bilang graduation gift mo sa kanya? Pwede mo naman siyang bigyan ng pera para hindi ka na maisturbo pa. Ah, ganun ba? Ang asawa o kaya ang kapatid kaya ninyo. Kaya, ikaw lamang bang pwedeng makasama sa kanya? Ah, ganun. O nga pala, no? Balo ka na nga pala at mag-isa ka lamang. Paano naman yung pinapahanap ko sa inyo kung ganun? Ho? Bukas makalawa? Sige. Ganun naman pala Bakit hindi mo sinabi ka agad? Oo, sige. Sandali lamang at kukuha ko ng ballpen at papel para maisulat ko ang address na kinaroroonan niya. Mga kasama, alas 9:20 na, break time muna tayo. Break time. Yan. Break time muna. Sabi mo, break time muna. Bakit hindi ka pa umaalat yan sa kinuupuan mo? Halika na. Sige pare, muna ka na. Ha? Bakit? Malayata na ayaw mo akong makasabay ngayon sa merienda. Hindi naman sayang pare. Nagkataon lamang kasi na kailangan kong pag-aralan itong sinasabi ni Engineer Fernandez na second floor. Itong gusaling ginagawa natin. Mauna ka na pare. Di bale, pag natapos ko to, susundan niya ko nun. Sige, ikaw ang bahala. Mauuna na akong magmerienda kung ganun pare. Okay pare, sige na. Siya nga pala. Bago ko makalimutan. Gusto ko sanang magpaalam. Magpaalam? Bakit? Hindi ka naman papasok. May hindi ka man nagustuhan sa akin o pamamalakad ko? Wala pare. May PTA meeting kasi sa school ng anak ko. At kailangan ako daw doon ang umaten dahil abala si Mrs. sa mga anak naming nag-aaral. At sa 2 pang bata na parehong nasa bahay pa. Okay. Walang problema pare. Basta sa susunod na araw narito ka para maaga nating matapos ito, ha? Para maisod na natin yung ginagawa nating isa.
Buti na lamang at pumayag si Ronnie na mag-absent ako bukas. Hindi na niya tinanong pa kung bakit. Kahit naman paano, ayaw kong pati si Ronnie ay maghinala. Tama na muna yung ako lang ang nanghihinala. Wala naman kasi sa itsura ni Aling Adela ang manloko ng kapwa. Pero mabuti na yung nag-iingat. Parang hindi pa rin ako kumbinsido sa mga sinabi ni Melba na okay lamang kay Aling Adela ang madili ang sahod. Yung kailangan nyo ng pera. At dapat na kahapon ko pa ito ginawa ang kilalanin kung sino talaga siya Aling Adela. Baka nga miyembro siya ng butol-butol gang o kaya sindikato. Iba na ang nag-iingat dahil sa panahong ito bihira na ang taong tapat ang pagkikipagkapwa-tao. Tricycle na dumaan. Kung kailan ka nagmamadali, saka naman walang tricycle. Pwede po bang magtanong? Ano po yun? Saan po dito ang kalye maliwanag sa baryong ito? Bagdasin lamang ninyo ang kalye na yan. Kumaran kayo at yun na yun. Kalye maliwanag na po yun. Salamat po. Pare! Oh, Ronnie, napasyal ka. Bakit? May problema ba? Ale, puntahan po ninyo ang 200 kalye maliwanag. Doon po siya nakatira. O kaya pagtanong ninyo ang nagngangalang Melba Sandoval. Mayroon po siyang kasalukuyang kinukup na matandang babae doon. Salamat po. Pare, buti na abutan pa kita. May important sana akong sasabihin sa'yo Ano yun, pare? Naalaman na ni Leti ang tungkol sa naipanalo naming bidding. At? Inuobliga ko na iinti ka sa kanya ang kinita ko sa bidding na yun. Ano? Nalaman na ba ni Melba? Oo, pare. Binantaan ako na hindi ko maibibigay ng buong kinita ko sa nasabing proyekto. Ilalayo daw yung mga bata. Sana pare, maunawaan mo ako. Naiintindihan kita pa Pamilyadong tao rin ako At natural lamang na mga anak natin ang uunahin natin. Huwag kang mag-alala. Hindi ko nakakalimutan ng mga... Ano ka ba pare? Mas mahalaga pa rin sa akin ang pagkakaibigan natin. Huwag mo akong alalahanin. Ang mabuti pa, sumama ka sa akin sa bahay para ma-relax ka. Tingin ko sa'yo aboridong-aborido ka Ang totoo nga niyan pare, nahihiya nga sa'yo Nangako ako ng isang bagay na hindi ko naman pala matutupad. Pero para sa akin pare, ang initiation mo na tulungan ako ay sapat na sa akin para patuloy na lumaban sa buhay. Dahil alam ko, nariyan ka na pwedeng umalalay sa akin sa kahit anong oras ng aking kagipitan. Para sa akin, isa kang tunay na kaibigan. Halika muna sa bahay para makapag-relax ka. Akala ko ba aalis ka? Maraming araw para doon. Samantalang ikaw na kaibigan ko ay nangangailangan ng oras ko sa araw na to. Magmula nang tayo'y di na nakita. Ay, hindi pala pumasok ang asawa mo. Bakit daw? Ewan ko, basta ang sinabi, may importante daw siyang lalakarin sa araw na ito. Ay, ganun ba? May kumakato. Sandali lang po. Bubuksan ko na ito. Ako na lang ang magbubukas.
Mama? Ay, Sylvia, anak. Mama, patawarin po ninyo ako. Pinagsisisihan ko na pong lahat ng sinabi ko sa inyo. Anak ko, alam mo ba, sobrang pangungulila ko sa'yo. Hindi ko dapat sinabi ang mga iyon sa inyo. Patawarin ninyo ako, Mama. Tama na. Sapat na sa akin ang malaman mo at kilalanin ang pagkakamali mo. Tama na yan. Aling Adela? Nariyan na pala ang asawa ko. Oo nga. At dating gawi, silang dalawang magkaibigan pa rin ang magkasama. Sweetheart, halika kayong dalawa para makilala ninyo ang anak ni Aling Adela. Ang asawa ko at kaibigan niya. Hindi ba't ikaw yung napagtanungan ko kanina? Oo. At, anak ka ni Aling Adela? Oo. Aling Adela, anak huli niyo ang may-ari ng sasakyan na nakapark sa baba. Oo. At naikwento na sa amin ni Mama ang mga kabutihang ginawa ninyo sa akin, ina. At labis-labis akong nagpapasalamat sa pagtanggap ninyo sa aking ina, na sa kabila ng kanyang kawalan, ay ipinakita niyo pa rin ang pagtulong ninyo sa kanya nang hindi umaasa ng kapalit. At para sa akin, hindi sapat ang pagkilala lamang sa kabutihan ng pamilyang ito, kundi dapat din nilang maramdaman sa pamamagitan ng pagbabalik natin ng tulong kina Greg at Melba. At gusto ko na bigyan kayong mag-asawa, hindi lamang ng tindahan, kundi ng restaurant. Dahil natikman ko ang luto ni Melba na napakasarap. Na siyang aking gagawin, Mama, bilang pagkilala ng kanilang kabutihan sa inyo. Nang kayo nasa matinding pangangailangan, ay hindi nila ipinagkait ang kanilang tulong, kahit sila man ay nangangailangan ng pera. At hindi ako papayag na hindi rin maibalik kay Ronnie ang pinakitang pagtulong sa akin. Nasa kabila ng pag-away sa kanya ng asawa nanaig pa rin ang kanyang awa sa akin. Ano namang tulong ang maibibigay natin sa kanila kaya mo? Bakit hindi mo siya ipakilala sa mga kaibigan at kakilala mo na nagmamay-ari ng construction firm para bigyan ng proyekto? Yung malaki ang discount. Para sabihin ko sa inyo, graduate siya ng engineering at nagpapatayo siya ng mga gusali. Talaga po? At ako ang unang-una mong kliyente kung ganon. Ikaw na lamang ang kukontratahin ko para sa pagpapatayo ng karagdagang gusali para sa kumpanya ni Mama. Talaga po? Oo. At tulad ninyong may mga busilak na kalooban, ay pinagpapala kahit hindi man ninyo hingin dahil nakikita ng puong may kapal ang inyong kabutihan at taus-pusong pagtulong. Anong ginagawa mo dito sa bahay ko? Bakit bigla ka na nang pumasok? Nang hindi ka man lang kumakatok? Tulungan mo ako, Ron. Wala na yung kantina. Sinunong nang hindi pa nakikilalang sila rin. At marami sa mga pinautang ko hindi nagbayad. Wala nang natira sa akin, Ron. Said na ako. Ano bang pagkakagastusan mo? Ako naman ang nagpapaaral sa mga bata.
Regular naman ang pagpapadala ko sa bigas. Ako pa mismo ang nag-grocery para sa pagkain niyo. Ano pang kailangan mo? Hindi lamang ang pera kailangan ko, Ronnie. Higit sa lahat ay ikaw. Pinagsisisihan ko mga ginawa ko. Kaya patawarin mo ako. Bumalik ka na sa akin. Matagal na kitang pinatawad. Pero hindi nangangahulugan na nanumbalik ng pagmamahal ko sa'yo. Palayain mo na ako. At hayaan mo na akong lumigay sa piling ng iba. Ronnie, ngayon ko lang napagtanto na mahal kita. Kaya bumalik ka na sa akin. Bumalik ka na sa akin, Ronnie. Bumalik ka na. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y dinan. Matutong respetuhin ang lahat ng tao, kahit sa tingin ay gusgusin. Dahil ang ginto, madalas na unang matatagpuan sa putik. Mga giliw naming tagapakinig, diyan na po nagtatapos ang kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Madikdeng, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan. Pag-ibig ko'y tanging